Malakas ang tugtugan sa loob ng Marangyang Club. Amoy mamahaling alak, usok, at pawis ng mga taong sumasayaw na tila walang bukas. Huminga siya ng malalim, habang nakatitig sa salamin. Suot niya ang isang kulay gintong maskara na kumikinang sa ilalim ng mga neon lights. Pinaba niya ang tingin sa kanyang suot. Napangiwi siya ng bahagya. Ang suot niyang bestida ay kulay pula na sobrang ikli. Mukhang kinapos sa tela ang patahian. Kung normal na araw lang ito, baka pinag-taekwondo niya na ang designer ng damit na ito. Pero ngayon, kailangan niyang maging manhid. Galingan mo, iha. Bulong ng manager ng club habang tinatapik ang balikat niya. Malaki ang tip ng nasa loob ng VIP room. Kasyang-kasya para sa susunod na mga session ng kimo ng lola mo. Huwag kang pabebe, ha? Walang emosyon na tumango si Charmaine. Bahagya niyang inayos ang postura, hinugot ang natitirang lakas ng loob, at mariing kinuyom ang kanyang palad. Para kay Lola. Paulit-ulit niyang bulong sa isip. Humakbang siya patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang pinakamahal na VIP suite. Kumatok siya ng 3 beses. Formal. Kahit na ang sitwasyon ay kabaliktaran ng formalidad. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang madilim na silid na tanging ang pulang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anino. At doon, sa gitna ng malaking kama, may isang lalaki. Nakasando ito, may suot na itim na maskara, at ang mas lalong nakakuha ng pansin ni Charmaine, nakaposas ang 2 kamay nito sa headboard ng kama. Mamula-mula ang leeg at dibdib ng lalaki. Pawisan at tila hindi mapakali na parang may kung anong kemikal na umaandar sa dugo nito. Who the hell are you? Pasigaw na bulyaw ng lalaki. Kahit nanghihina ang boses, nandoon pa rin ang natural na otoridad at bagsik. Get lost! Imbis na matakot, biglang pumasok ang pagiging sarkastiko ni Charmaine. Aba, siya na nga itong nakaposa, siya pa matapang. Pero naalala niya ang papel na dapat niyang gampanan. I am here to serve you. Malamig at walang kagatol-gatol na sagot ni Charmaine, habang marahang humahakbang papalapit sa kama. Diyan ka lang. Don't you dare come any closer. Singhal muli ng lalaki sa kanya. Bakas sa dibdib dito ang mabilis na pagtaas-baba. Kundi lang seryoso ang sitwasyon, iisipin ni Charmaine na takot ang lalaking ito sa mga babae. Napakross arm si Charmaine. Nakalimutan yata sandali na naroon siya para magbenta ng aliw. Lumabas ang pagiging palaban niya. Bakit? Is this your first time seeing a beautiful woman in front of you? Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sabay ngisi ng nakakaasar. O baka naman, oh come on, don't tell me you can perform. Napaigting ang panga ng lalaki sa narinig. Ang kaba sa kanyang matay biglang napalitan ng nag-aapoy na pagnanasa at galit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, isang malakas na kalabog ng bakal ang umalingaw-ngaw. Bago pa man makasigaw si Charmaine, dahil sa kanyang taekwondo reflexes, pabalyang hinapit ng lalaki ang kanyang bewang. Marahas siyang itinapon sa malambot na kama. Nagkapalit sila ng posisyon. Ang lalaki na ngayon ang nasa ibabaw niya. Nakatitig sa kanya gamit ang mga matang tila gustong lumamon ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. Napatingin siya sa headboard. Pagkatapos ay sa kamay ng lalaki. Maluwag na ang posas nito. How did you untie your rope? At ang posas? Tanong niya na kinakabahan pa. Shit! Anong klaseng salamangkero ba ito? Bulong ni Charmaine sa sarili. Isang mapanganib ngunit nakakatunaw ng ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Inilapit nito ang mukha sa leeg ni Charmaine. Sapat para maramdaman ng dalaga ang mainit at mabangong hininga nito na nagpatayo sa lahat ng balahibo niya sa katawan. I'm always capable of anything, sweetheart. Malamyos, paos, ngunit siksik sa sensualidad na bulong ni Jonathan sa kanyang tenga. At ngayong gabi, I will prove to you
that I can make you moan my name all night until you can forget me. Sa kabila ng ingay ng club sa labas, tila huminto ang mundo sa loob ng silid na yon. Ang gabi na pinaghandaan ni Charmaine, na maging isang bangungot, ay napuno ng kakaibang init. Bagaman hindi niya kilala ang lalaki sa likod ng maskara, at bagaman alam niyang ginagawa niya ito para sa pera, may kung anong kuryente ang dinala ng bawat hawak nito na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, dahan-dahang nagbulat ng mata si Charmaine. Maliwanag na ang paligid. Napabaling ang kanyang tingin sa lalaking katabi sa kama. Tulog na tulog ito at bahagyang nakabuka ang bibig at tila pagod na pagod. Ang nakakatawa pa, suot pa rin ito ang maskara kahit natutulog. Napabuntong hininga si Charmaine. Kung titignan ang katawan nito, parang modelo ng fitness magazine. Pero kung makatulog, parang mantika. Bahagya siyang napangiti. May kakaibang pintig sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Pero kailangan niya nang umalis. Marahan at walang ingay siyang bumangon para magbihis. Sa kanyang pag-ikot upang abutin ang kanyang bag, bahagyang naurong ang kanyang buhok, dahilan upang tumambad ang kanyang likod. Doon sa may bahagi ng kanyang batok, ay ang isang natatanging birthmark na hugis rosas. Sa sandaling yun nagmulat ng mata si Jonathan dahil sa lamig ng aircon. Ang unang nakita ng kanyang nanlalabong paningin ay ang batok ng babae at ang markang hugis rosas. Where are you going? Mahina at paos na sambit ni Jonathan. Sinubukan niyang bumangon at umabot, pero muntik na siyang masubsob pabalik sa unan. Ang totoo, hindi niya halos mahabol ang babae dahil sa bilis nito at nanghihina ang kanyang buong katawan. Napapikit si Jonathan sa inis sa sarili. Magdamag ba naman kaming nagkaengkwentro sa ibabaw ng kama? Inis niyang saad. Karaniwan, ang mga babae ang nagmamakaawang magpahinga. Pero sa pagkakataong ito, parang siya ang literal na napatay sa pagod ng Amazonang yon. Hindi na sumagot si Charmaine. Mabilis siyang lumabas ng pinto ng kwarto kung saan naghihintay ang manager ng club. This is your payment, iha. Malinis yan. Sabi ng manager, sabay abot ng isang itim na bag. Binuksan ito ni Charmaine. Halos malula siya sa nakita. Mga bundle ng tig-1,000 piso na nagkakahalaga ng 2 milyon. Sapat na sapat, higit pa, para sa pinakamagandang gamutan ng kanyang lola. Mabilis niyang sinara ang bag. Niyakap niya ito ng mahigpit. Patakbong tinungo ang labasan ng club. Habang sumasakay siya ng taxi, hindi niya na napigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pag-asa. Lola, hintayin mo ako, papunta na ako. May pampagamot na tayo. Bulong niya sa hangin. Hindi alam ni Charmaine, sa likod ng iniwan niyang silid, ang lalaking nakamaskara ay pilit na bumabangon. Hawak ang isang unan, habang may sumisibol na determinasyon sa mga mata nito na hanapin ang babaeng nagmamay-ari ng markang rosas. Ang babaeng bumasag sa kanyang pagiging mafia king sa loob lang ng isang gabi. Mabilis ang takbo ng panahon. Parang kailan lang, lumuluha si Charmaine sa loob ng taxi habang yakap-yakap ang bag na naglalaman ng 2 milyong piso. Ngayon, 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon na ring payapa ang kanyang buhay. Salamat sa misteryosong milyon ng lalaking nakamaskara. Matagumpay na nalabanan ng kanyang lola Susana ang cancer. Ligtas na ito at malakas, at may sapat pang enerhiya na makipag-asaran sa kanya araw-araw. Pero hanggang ngayon, mananatiling silyado ang labi ni Charmaine tungkol sa totoong pinagmula ng perang yon. Ang alam lang ng matanda, nakakuha siya ng isang napakalaking financial assistance o scholarship grant mula sa isang mayamang foundation sa Maynila. Ayaw niyang sabihin ang totoo. Kilala niya ang kanyang lola. Mas pipiliin pa nito mamatay kaysa malaman na ang sariling apo, pikit matang kumapit sa patalim para sa kanyang gamutan. Ngunit ang gabing yun ay hindi lang nag-iwan ng pera.
Nag-iwan din ito ng 2 buhay na ebidensya. Para mapanindigan ng biglaang pagkabuntis, napilitan si Charmaine na gumawa ng isang telenobelang kwento. May nakarelasyon daw siyang gwapo, ngunit irresponsableng kasintahan, na bigla na lang siyang iniwan at ng ibang bansa nang malamang magiging tatay na ito. Isang napakalaking kasinungalingan, lalo na't sa totoong buhay, sertipikadong no boyfriend since birth ang drama niya. Walang kaalam-alam ang lola Susana niya na ang nag-iisang lalaking nakasama ng kanyang apo sa kama ay ang lalaking nagbayad ng milyones. Hay, saan naman kaya ako kukuha ng trabaho nito? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Charmaine habang nakasalampak sa sahig ng kanilang maliit na sala. Nakabuklat sa harap niya ang pahina ng newspaper classified ads at ilang tabs sa kanyang lumang smartphone. Ubos na rin kasi ang natirang pondo mula sa 2 milyon matapos ang sunod-sunod na check-up, maintenance na gamot ni Lola at ang lumalaking gastusin ng mga anak niya. Mommy, look what I drew! A super duper cool gun! Nabasag ang katahimikan nang biglang sumulpot sa harap niya ang 5 taong gulang na si Paul. Winagayway nito ang isang pirasong papel na may drawing ng isang medyo tabinging baril na lumalabas ang kulay pulang apoy. Mayabang ang ngiti ng bata. Tila ba naghihintay ng parangal mula sa sining. Bago pa man makasagot si Charmaine, isang maliit na una nang biglang lumipad at saktong tumama sa mukha ni Paul. Ang pangit naman yan. My sword is much better than that. Take this, space monster. Asik ng kakambal nitong si Jessica. Nakasalukuyang nakatayo sa ibabaw ng sofa habang iwinawagayway ang isang plastik ng pink na espada. Agad nitong sinugod ang kapatid at sinimula ng isang walang katapusang digmaan sa gitna ng sala. Napahinto na lang si Charmaine at napahilot sa kanyang sentido. Tinititigan niya ang kambal. Si Paul, nakuha yata ang pagiging agresibo sa ama nitong gangster. Habang si Jessica, may pambihirang talento sa pakikipag-away. Minsan, naiisip ni Charmaine na may halo kayang dugo ng action star ang estrangherong nakasama niya noon. Ang hinhin niyang babae, maliban na lang kung gagamitin niya ng taekwondo ang mga bastos na mga lalaki, pero ang mga anak niya, parang laging handang sumabak sa gera. Tama na yan. Tama na yung laro. Mag-aral na kayo dun sa lamesa. Subukan niyo mag-wrestling dyan Talaga makakatikim kayo sa akin ng flying kick. Sita ni Charmaine sa kanyang pinakamatigas na boses nanay. Agad na patigil ang dalawa. Sabay na napalingon kay Charmaine ang kambal at sa isang iglap nagbago ang kanilang mga muka. Sabay silang naglakad palapit. Nakakrus ang braso, sabay nagpout habang ang kanilang malalaking matay kumukurap-kurap na parang tutas sa ulan. Yon ang kanilang ultimate cute defense mechanism. Naramdaman ni Charmaine ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Loko tong mga batang to Alam na alam kung paano ako palalamigin. Bulong niya sa sarili. Hindi niyo ako madadala sa pagpapakyut yung dalawa Sige na! Angal niya. Pero sa huli natalo pa rin siya. Lumuhod siya at magilo na pinisilang matatabang pisngi ng kambal. Ang kukulit niyo, kanino ba kayo nagmana? Sa tatay niyo multo? Huwag mo nga masyadong pinagagalitan at pinaghihigpitan ng mga apo ko, Charmaine. Isang banayad ngunit may otoridad na boses ang sumabat mula sa kusina. Lumabas si Lola Susana na may dalang baso ng gatas. Bata pa ang mga anak mo. Hayaan mo naman sila mag-enjoy sa paglalaro. Ganyan talaga kapag matatalino ang mga bata. Malilikot. Napanguso si Charmaine. Bumalik ang pagiging bata sa harap ng kanyang lola. Lola naman Kaya lalong nagiging makulit yung dalawang yan kasi lagi kang nagsishield at inispoil mo. Imbis na magsulat ng ABC ang alam, mag-drawing ng baril at espada. Baka paglaki ng mga yan maging bodyguard o assassin ng bagsak. Hindi alam ni Charmaine kung gaano kalapit sa katotohanan ng kanyang mga biro. Napailing na lang si Lola Susana. May ngiti sa labi habang pinapanood ang kambal na bumalik sa gilid para magbulungan. Tumingin ng matanda sa ayos ng apo. Naka-polo shirt na ito at maayos ang pagkakatali ng buhok. Akala ko ba may a-applyan kang trabaho? Baka mahuli ka sa interview mo.
Opo, ito na nga po, paalis na. Sagot ni Charmaine sabay hablot sa kanyang bag na naglalaman ng kanyang resume. Lumapit siya kay Lola Susana para humalik sa pisngi nito. Nang makitang papunta na sa pinto ang kanilang ina, biglang binitiwan ni Paul ang kanyang Crayola at tumakbo at yumakap sa binti ni Charmaine. Pasalubong, Mommy. I want French fries and ice cream. Me too, Mommy. I want a new sword and metallic one please para mas matigas. Habol naman ni Jessica na nakataas pa ang pink na armas. Natawa na lang si Charmaine sa hiling ng anak na babae. Metallic na espada para sa 5 taong gulang? Diyos ko naman patawarin. O sige, basta magpapakabait kayo rito habang wala si Mommy, maliwanag. Huwag yung pasasakitin ang ulo ni Lola at higit sa lahat huwag kayong pasaway, ha? Ang dalawang bata sabay na napaatras ng isang hakbang. Isang perpektong koordinasyon, straight ang tindig ng dalawa at sabay na sumaludo sa kanilang ina. Nakangiting lumabas ng kanilang gate si Charmaine. Bitbit ang kanyang determinasyon na kayang magpatumba ng kahit sinong kalaban. Pumara siya ng jeep at sumakay. Ngunit hindi patungo sa isang formal na opisina ang kanyang destinasyon. May hihintayin muna siyang transaksyon na magpapabago sa kanyang buong pagkakakilanlan. Makalipas na ilang oras na pakikipagbuno sa traffic, narating din niya sa wakas ang pambansang tagpuan ng mga Pilipino, ang Jollibee. Ngunit hindi siya naroon para kumain. May mas matindi siyang misyon. Dali-dali siyang pumasok sa banyo ng mga babae. Pinalad na walang tao at agad na inilak ang pinto ng cubicle. Dito na nagsimula ang kanyang magical transformation na mas matindi pa sa pagbabagong anyo ni Sailor Moon. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang mga kagamitan. Isang maikling wig na panlalaki, mga mamahaling piraso ng medical tape, at isang set ng maluwag na damit panlalaki. Huminga siya ng malalim, hinubad ang kanyang blouse, at sinimula ng pinakamasakit na bahagi ng plano. Ang lagyan ng tape ang kanyang dibdib. Hinila, pinatag ito ng husto para magmukhang tila may chest muscles, imbis na kurba ng isang babae. Aray ko naman po. Pero para sa pamilya, para sa pampagamot, tiis ganda, ay mali, tiis pogi pala. Bulong niya habang pikit matang hinihigpitan ng tape. Sinuot niya ang wig, inayos ang bawat hibla nito. Sinuot ang polo shirt na medyo malaki sa kanyang sukat. Ang dahilan ng lahat ng paghihirap na ito, isang job hiring advertisement mula sa naglalakihang Barcelona Company. Naghahanap sila ng private bodyguard. Ang problema, eksklusibo itong bukas para sa mga lalaki lamang. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng isang sikat, makapangyarihan at batang bilyonaryo. Ayon sa mga naglalaway na chismis sa internet, may hinala ang marami na ang bilyonaryong ito may ibang kasiyahan dahil wala itong nagiging kasintahan na babae. At puro naglalakihang lalaking bodyguard ang nasa paligid nito. Ngunit hindi chismis ang habol ni Charmaine. Ang nakapukaw sa kanyang pansin ay ang sahod. Malaki. 3 milyon kada taon. May kasama pang engranding health benefits. Nasagot ang lahat ng gamot at operasyon. Malaking tulong ito para sa pang-maintenance ng kanyang lola at para sa mas magandang kinabukasan ng kambal. Wala siyang choice kundi pikehin ang kanyang kasarian. Bumukas ang pinto ng cubicle. Lumabas si Charmaine. Sakto namang may 2 babaeng pumasok sa banyo para mag-retouch ng lipstick. Nang makita ang isang lalaking lumabas mula sa cubicle ng pambabaeng palikuran, nanlaki ang mga mata nito. Shit! Manyak! May manyak sa banyo! Sigaw ng isang babae habang tinuturo si Charmaine. Hoy kuya, manyak ka? Ba't nandito ka sa banyo ng mga babae? Sigaw naman ng isa habang naghahandang ihampas ang hawak na pouch. Sorry miss. Yung sa lalaki kasi sira ang flash. Tsaka wala naman ako nakita, promise. Pagpapanggap ni Charmaine gamit ang kanyang pinakamalalim at maangas na boses lalaki. Bago pa man sila makatawag ng gwardya, mabilis na siyang nakalusot sa pinto. Patakbong tinungo ang sulok ng kainan kung saan naghihintay ang kanyang matalik na kaibigan. Doon sa dulo nakaupo si Abby, prenteng nagpapapak ng dekolor na soft drinks habang nakatingin sa kanyang cellphone. Pabagsak na umupo si Charmaine sa kanyang harap. Tinaasa ng collar guard na postura
at nag-adjust ng boses. Abby, nagawa mo na ba? Maangas na tanong niya. Napaangat ng tingin si Abby. Saglit na napatulala ang kaibigan. Tiningnan si Charmaine mula ulo hanggang paa at dahan-dahang umiti ng nakakaloko. Wow! Gwapo natin ah. Kung di lang kita kilala, baka hiningi ko na yung number mo para i-date ka. Umira pang nagbabalat kayong dalaga. Huwag mo nga ako asarin, akin na yung ID ko at birth certificate. Baka mahuli pa ako sa screening. Inabot ni Abby ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. O eto na. Buti na lang talaga at kaibigan ko yung anak ng may-ari ng ospital kung saan ka pinanganak. Kaya madaling napa-adjust yung dokumento. Utang mo sa akin ang buong buhay mo dito ah. Oo na, oo na. Lilibre na lang kita ng chicken spaghetti na may malaking hita ng manok, happy? Mataray? Ngunit mahina pa ring bulong ni Charmaine para wala makarinig sa paligid. Ayan ang gusto ko sa'yo napakagalante mo. Magiliw na pumalakpak si Abby. Pero biglang sumeryoso at lumapit ang mukha nito sa mesa. Pero Charmaine, seryosong usapan ha. Mag-ingat ka dun. Napakadelikado ng papasukin mo. Pwede ka makasuhan ng falsification of documents at perjury. Kapag nahuli ka nila nagpapanggap. Hindi biro ang mga Barcelona. Napabuntong hininga si Charmaine. Tinignan niya ang hawak na peking mga dokumento. Alam niyang labag ito sa batas. Alam niyang sinusugal niya ang kanyang kalayaan. Pero kapag naiisip niya ang nakangiting mukha ni Lola Susana, ang drawing na baril ni Paul, at ang pink na espada ni Jessica, nawawala ang lahat ng kanyang takot. I know. Seryosong sagot niya, habang may dumaang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. But I'm willing to do everything, anything. Kahit gaano pa yan kabaliw o kadumi, just to keep my family safe and well. Napatitig si Abby sa kanya. Bakas ng paghanga sa muka. Wow, good mother ha. Sana all. Sana lahat ng nanay kasing tapang mo. No, hindi lang ako nanay. At saka isa pa, tatay ako ngayon. At mula sa sandaling ito, wag mo na akong tatawaging Charmaine. Just call me Carlo Dizon. Yeah, sure, Mr. Dizon. Sarcastic ngunit natatawang sagot ni Abby sabay saludo. Marahang tumayo si Charmaine. Tanga ng envelope na naglalaman ng kanyang bagong kapalaran. Kumuha siya ng ilang daang piso sa kanyang pitaka at binaba ito sa mesa. Mauna na ako baka mahaba ang pila sa Barcelona Tower. Kumain ka na lang dyan at eto ang pera para sa chicken spaghetti mo. Ingat, Besh. Ay mali. Ingat, Paps. Paberong pahabol ni Abby habang kumakaway. Habang naglalakad si Charmaine palabas ng Jollibee, bawat takbang niya'y puno ng pag-iingat. Ang dating simpleng si Charmaine, pansamantalang natutulog. Ngayon si Carlo Dizon ang haharap sa mapanganib at misteryosong mundo ng kumpanya ng mga Barcelona. Habang abala ang buong Maynila sa kani-kanilang buhay, sa pinakatuktok ng Barcelona Tower kung saan matatagpuan ang opisina ng pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo ng negosyo, mabibigat na hakbang at nakakabinging katahimikan ang naghahari. Si Jonathan Barcelona, nakatayo sa harap ng dambuhalang glass window, overlooking sa naglalakihang mga gusali sa ibaba. Wala siyang emosyong nakatingin sa isang maliit at medyo luma, ngunit napakaingat na nakatagong bagay sa kanyang palad. Isang opisyal na taekwondo badge. Ito ang nag-iisang ebidensya at pag-aari na naiwan ng misteryosong babaeng nakamaskara mag-aanim na taon na ang nakakalipas sa kama ng marangyang VIP room. Ito ang badge na nahulog mula sa bag ng babae habang nagmamadali itong tumatakbo, bitbit ang 2 milyong piso. Mariing pinikit ni Jonathan ang kanyang mga mata. Muling bumalik sa kanyang alaala ang bawat detalye ng gabing yon. Ang bango ng babae, ang kakaibang lakas nito na halos magpabagsak sa kanya sa kama, at ang nakakatunaw na markang hugis rosas sa batok nito. How dare you abandon me? Mariin at gumagaralgal na bulong ni Jonathan sa hangin, habang unti-unting humihigpit ang hawak niya sa maliit na badge hanggang sa mamuti ang kanyang kasukasuan. You took my money.
You took my pride, and then you just vanished like a ghost. You will pay for this, sweetheart. Kapag nahanap kita, hindi ka na makakaalis pa. You were only mine. Nabasag ang seryosong moment ng nag-iisang mafia king nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ismael, ang kanyang personal secretary at pinaka-pinagkakatiwalaang kanang kamay na may bitbit na seryosong balita. Boss, Pag-uulat ni Ismael. Formal ang boses ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. nahuli na po namin ang babaeng naglagay ng droga sa inumin niyo 5 years ago. Ang dahilan kung ba't kayo natrap sa VIP room na yon nang nakaposas. Isang mapanganib at malamig ng ngiti ang sumilay sa labi ni Jonathan. Binulsa niya ang taekwondo badge at lumingon. Bring her to me. Sa isang iglap, malakas na itinulak ni Ismael ang isang sugatan at gulo-gulo ang buhok ng babaeng pumasok sa silid. Pabalya itong lumuhod sa sahig, umiiyak at nanginginig sa takot. Si Christine, ang dating kasintahan ni Jonathan, noong mga panahong wala pa siyang pera at kapangyarihan. Ang babaeng nagtaksil sa kanya. Jonathan, please don't do this to me. I'm begging you. Umiiyak na pagsusumamo ni Christine habang umaagos ang kulay ng maskara nito sa mga mata. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Gusto ko lang naman na mapansin mo ko ulit. Sa isang mabilis na hakbang, lumapit si Jonathan. Marahas at walang awang hinawakan niya ang panga ng babae. Pinilit itong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata na tila gustong pumatay. You love me? Really? Sarkastiko at puno ng puot na bulyaw ni Jonathan. Is that what you call love? Ang makipagtalik sa mismong matalik kong kaibigan sa likod ko habang pinagtatawanan niyo ako? Noong mga panahong naghihikahos ako? Ang sabi mo, wala akong kwenta at wala mararating, di ba? Now that I have all the money and power in this world, biglang mahal mo na ako? Ganun? You don't love me, Christine. You just love my money. That's not true. I really love you, Jonathan. May babigat akong dahilan kung ba't ko nagawa yun. Ani Christine, na sinusubukang kunin ang simpatya ng bilyonaryo. Ngunit para kay Jonathan, tapos na ang panahon ng pagiging tanga. Binitiwan niya ang panga nito nang may pandidiri. Saka kumuha ng mamahaling panyo sa kanyang bulsa. Pinunasan ng kanyang kamay na tila ba nakahawak siya ng pinakamaduming dumi sa buong mundo. I don't care about your goddamn reason. You disgust me. Ismael, ilabas mo ang babaeng yan. Ipatapon mo siya sa pinakamalayong komunidad sa Africa para maging volunteer worker doon. Siguraduhin mo hindi na siya makakatapak muli sa Pilipinas. No, huwag Jonathan, don't do this to me. Ayoko dun sa Africa, mainit doon. Hysterical na apila ng babae habang pilit na kinakaladkad ni Ismael palabas. Bitawan niyo ako, huwag niyo ako hawakan, Jonathan, please. Ang huling narinig niyang sigaw ni Christine bago tuluyang magsara ang pinto. Naiwang mag-isa si Jonathan sa tapat ng mesa. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang naghuhuramentadong dibdib. Ngunit sa kabila ng galit, dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon ang kanyang muka. But I'm actually thankful that you did that to me. Dahil sa kataksilan mo, nakatagpo ako ng babaeng nakatadhana para sa akin. Mahina niyang bulong sa sarili. Biglang bumukas ulit ang pinto at sumungaw ang nakakarinding mukha ni Ismael na tila ba natatakot sa kamatayan. Aba boss, mukhang wala ka na palang problema ngayon ah. Pang-aasar ni Ismael habang nakasandal sa may hamba ng pinto at may malokong ngisi. Dapat pala nagpasalamat ka sa akin dahil kung di ko dinala yung babaeng yan dito, hindi mo maaalala ang destined woman mo. Ang babaeng nag-iwan sa'yo sa kama na parang lupaypay na basahan. Mag-6 na taon na. Kamusta naman ang katawan natin ng umagang yun, boss? Nakatayo ka ba agad? Sa sobrang bilis ng pangyayari, agad na bumunot ng baril si Jonathan mula sa holster niya at mariin itong kinasa paturo sa noo ng kanyang sekretary. Gusto mo bang ipatapon kita sa Africa, Ismael? O gusto mo rin ibaon kita ng buhay? Pagbabanta ni Jonathan habang madilim ang tingin. Sabi ko nga, tatahimik na ako. Kukuha pa ako ng kape natin, boss. High blood ka agad. Natatawang saad ni Ismael, sabay mabilis na sinara ang pintuan. Upang takasan, ang lumilipad na paperweight na binato ni Jonathan.
Nang dumaan ang ilang sandaling katahimikan, napaupo si Jonathan sa kanyang upuan. Napahilot sa kanyang ulo habang napapangiti na lang sa kakulitan ng kanyang tauhan. Binalik niya ang tingin sa labas ng bintana. Nasaan ka na ba talaga? Bulong niya muli sa kawalan. Hindi alam ng nag-iisang mafia king. Sa mismong sandaling yon sa ground floor ng kanyang sariling gusali, ang babaeng 6 na taon niya nang hinahanap ay ngayon na nagpapanggap na si Carlo Dizon. Kasalukuyan pa itong nag-aayos ng wig. Handang-handa nang umakyat para sa interview ng pagiging personal bodyguard niya. Napatigil si Jonathan sa malalim na pagmumuni-muni nang muling bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sa pagkakataong ito, wala na ang mapang-asar na mukha ni Ismael. Napalitan ito ng seryoso at formal na ekspresyon. Boss, meron po sanang gusto mag-apply na personal bodyguard niyo. Nandito na po siya sa labas. Pag-uulat ni Ismael. Walang emosyon niyang binalingan ng sekretarya mula sa kanyang swivel chair. Sanay na siya sa mga aplikante na puro naglalakihang lalaki na mukhang bodyguard. Pero kadalasan ay kulang sa bilis at diskarte. Papasukin mo. Agad na tumango si Ismael. Lumingon ito sa labas at sumenyas. Pasok ka na. Good luck sa'yo, Pops. Tumango si Charmaine na ngayon ay kilala bilang Carlo Dizon. Marahang pumasok sa loob ng malawak na silid. Sa kanyang pagakbang, agad na bumungad sa kanya ang malamig na simoy ng aircon mula sa napakalaking opisina at ang anino ng isang lalaking nakatalikod habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si Charmaine ng kakaibang kilabot. Pamilyar ang presensya ng lalaking ito. Ang tindig ng mga balikat nito, ang aura ng otoridad, parang naramdaman niya na noon. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang isiping yon at pinagsawalang bahala. Gutom lang to, Charmaine. O baka naman masikip lang yung tape sa dibdib mo. Saway niya sa sarili. Kailangan niyang matanggap sa trabahong ito. Iniisip pa lang niya ang matrikula ng kanyang kambal at ang mamahaling maintenance na gamot ng kanyang lola Susana. Handa niyang tiisin kahit anong lamig o kaba. Wala siyang kaalam-alam na ang lalaking seryosong nakaupo sa kanyang harap ay ang estrangherong nakasama niya sa kama. Mag-6 na taon na ang nakakalipas at ang ama ng kanyang mga anak. Dahan-dahang humarap ang swivel chair. Dito nagtagpo ang kanilang mga mata. Good afternoon, sir. Bati ni Charmaine. Pinalalim ni Charmaine ang kanyang boses hanggang magtunog barako. I am Carlo Dizon. I'm here to apply as your private bodyguard. Hindi sumagot si Jonathan. Sa halip walang emosyon niya itong tinignan mula ulo hanggang paa. Ngunit sa likod ng kanyang blankong muka, may kakaibang bagyo na nagaganap sa loob ng dibdib ni Jonathan. Sa hindi malamang dahilan, para bang pamilyar sa kanya ang lalaking nasa harap. Ano ito? Ba't ganito kabilis ang tibok ng puso ko para sa isang lalaki? Tanong ni Jonathan sa sarili, habang pilit pinakakalma ang kanyang itsura. Bading ba ako gaya ng chismis? Para maitago ang biglaang pagkaasiwa, pinatigas ni Jonathan ang kanyang boses at binitawan ang kanyang pamosong prangkang pananalita. What makes you think that you qualify for being my bodyguard? You're so small and thin. Mukha kang mahina. Sigurado ka bang bodyguard ang ina-applyan mo? At hindi pagiging tricycle driver? Mariing napakuyom ang kamay ni Charmaine sa ilalim ng kanyang maluwag na polo shirt. Sa loob-loob niya gusto niyang sapakin ng mayabang na bilyonaryong ito. Kundi lang dahil sa perang magiging sahod niya, baka iwanan niya pa ito ng black eye. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang kanyang taekwondo reflexes bago tumugon. Don't judge me by my looks, sir. Maangas na hamon ni Carlo gamit ang malalim na boses. Para mapatunayan kung kayang-kaya ko ang trabaho, kung gusto nyo, let's do arm wrestling right now. Dito natin malalaman kung sino mahina. Napaangat ng husto ang kaliwang kilay ni Jonathan sa narinig. Isang mapang-asar na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Arm wrestling? This is not a child's game. Seryosong pangaral ni Jonathan
habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Mas lalong nakita ni Charmaine kung gaano ito katangkad at kalaki kumpara sa kanya. Laro lang yan na elementarya, Mr. Dizon. Iba ang labanan sa tunay na buhay. Hindi ko kailangan ng bodyguard na mayabang, pero wala namang ibubuga. Sa liit mong yan. Siguro konting tulak lang sa'yo ng kaaway ko, talsik ka na agad sa pader. Paano mo naman ako mapoprotektahan? Baka sa huli ako pang kailangan magprotekta sa'yo. Hindi pa natatapos si Jonathan ang kanyang napakahabang litanya nang biglang gumalaw ang katawan ni Charmaine. Sa isang kisap mata, mabilis siyang lumundag, umikot sa hangin, at gamit ang kanyang perpektong taekwondo form, nagpakawala ng isang napakalakas na flying kick. Saktong-sakto ang pagtama ng kanyang sapatos sa matigas na panga ng bilyonaryo. Sa lakas ng impact, nawalan ng balanse ang nag-iisang mafia king at pabaliyang tumalsik bago bumagsak ng patihaya sa ibabaw ng malamig at mamahaling semento ng kanyang opisina. Napatulala si Ismael na nakasilip pala sa may pinto, habang si Jonathan naman ay nakahiga. Hawak ang kanyang namumulang panga at gulat na nakatitig sa kisame. Hindi niya akalain na ang isang maliit na lalaki may ganun kabilis at kalupit na lakas. Binaba ni Charmaine ang kanyang paa, marahang inayos ang kanyang wig na medyo nagulo sa pag-ikot at humalukip-kip habang nakatitig sa nakahandusay na boss. Now, Mr. Barcelona, do you still think I'm weak? Dahan-dahang bumangon si Jonathan mula sa malamig na semento. Pilit na pinapanatili ang kanyang natitirang dignidad kahit medyo umuugong pa ang kanyang panga. Pinagpag niya ang mamahaling kwelyo at marahang lumapit kay Charmaine. Do you know that you're the first person who had the guts to kick me in the face? Mababa at paos na sambit ni Jonathan, sapat para maramdaman ni Charmaine ang init ng hininga nito. Lumapit pa ito ng isang hakbang, dahilan para mapaatras ng bahagya ang dalaga. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong gumagawa sa akin yan? Pinuputulan ko ng kamay at ginagawang pataba sa lupa. But don't worry, Carlo. I will not punish you. Just yet. Sa halip na matakot sa banta ng isang mafia king, isang matinding pag-irap ang sinukli ni Charmaine sabay talikod. Aba, siya na nga itong nanlait. Siya ba itong may ganang magbanta? Kala mo naman kung sinong gwapo. Medyo gwapo, pero kahit na. Ani niya sa isip. Akma na siya maglalakad patungo sa pinto upang lisanin ang kumpanya. Where do you think you're going? Mabilis na harang ni Jonathan. Bahagyang nagulat na tila wala lang sa aplikante ang nakakatakot niyang aura. Alis na, sir. I don't want to have an arrogant and abusive boss like you. Sagot ni Charmaine sa kanyang barakong boses, habang hindi lumilingon. O talaga? Sayang naman. Pang-uuyam ni Jonathan. Nadahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang upuan. Wala ko pa naman sanang taasan ng paunang sahod mo. Kumpara sa nakalagay sa kontrata. Pero dahil ayaw mo sa akin, sige, makakaalis ka na. I'm sure maraming ibang ahensya ang tatanggap sa'yo sa halagang minimum. Tataasan niyo ang sahod ko? Parang biglang may sumabog na fireworks sa utak ni Charmaine. Sa isang iglap mula sa pagiging seryoso, naging isa siyang maamong tupa. Kung kanina parang assassin ang kanyang aura, ngayon ay mukha siyang sales agent na handang ibenta pati buong kaluluwa. Mabilis siyang humarap kay Jonathan. Nakapaskil ang isang napakalaki, ngunit plastic ng ngiti. No, sir. Sir naman, nagbibiro lang po ako kanina. Di naman kayo mabiro. Pambobola ni Charmaine habang lumalapit at bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Isang napakalaking karangalan at biyaya mula sa langit ang magtrabaho sa isang napakagwapo, napakabait at napakagaling na bilyonaryong tulad niyo. Kailan po ba ako magsisimula, boss? Nakagat labi ni Jonathan para pigilan ang kanyang pagtawa. Bilis magbago ng timpla mo. Pera lang pala katapat. Pero sa kabilang banda, mas lalo siyang bumilib sa hakapalan ng muka ng bagong bodyguard niya. Pumasok ka bukas, eksaktong 7:00 na umaga. May kailangan kang pirmahang kontrata. Napatigil si Charmaine. Bahagyang kumunot ang noo sa ilalim ng wig.
Contract? For what, sir? Standard bodyguard contract po ba? For your work and for some special terms. I will tell you everything tomorrow. You can now go, Mr. Dizon. Tumango si Charmaine. Napasalute pa ng mabilis bago tuluyang lumabas ng pinto. Pagkasara ng pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ba't ang bilis ng tibok ng puso ko? Siguro dahil sa malaking perang inoffer niya. Diyos ko naman, huwag ka marupok no? Paalala niya sa sarili, habang patakbong tinungo ang elevator. Samantala sa loob ng opisina, hindi pa nakakalayo si Charmaine nang pumasok si Ismael. Bit-bit ang napakalaking nakakalokong ngisi sa muka. Boss, kumusta? Masakit ba ang sipa ng maliit na barako? Lutong nun ah. Dinig na dinig ko mula sa labas yung tunog ng simento at mukha mo. Matalim na tinignan siya ni Jonathan. Ang kanyang mga matay parang handang magpakawala ng kidlat. Shut up, Ismael. I want you to investigate him. Alamin mo lahat tungkol sa Carlo Dizon na yan. Mula sa kapanganakan niya hanggang sa kung anong kinain niya sa almusal kanina. Baka ispiya ng kalabang organisasyon ng mafia natin. Napatawa ng malakas si Ismael. Sus, aminin mo na lang boss. Hindi kayang tanggapin ng mataas mong pride na natalo at napatumba ka ng isang maliit na lalaki at mas payat kaysa sayo. Huwag mo na idaan sa investigasyon. Sa sobrang bilis ng kamay ni Jonathan, bago pa man matapos si Ismael, ay nakatutok na muli ang dulo ng kanyang itim na baril sa tapat ng bibig ng kanyang sekretary. Get out of my sight right now, Ismael. O baka barilin kita sa bibig mo. Sabi ko nga po, gagawin ko na yung background check. Ito naman di mabiro. Bye, boss. Nang maiwan muli sa katahimikan, binaba ni Jonathan ang baril at napahawak sa kanyang panga na unti-unting namamaga. Carlo Dizon, let's see how long you can keep up with me. Ligtas at matiwasay na nakauwi si Charmaine sa kanilang tahanan. Siyempre, bago pa man siya pumasok sa pinto, maingat din ang tinanggal ang kanyang wig. Binaklas ang masakit na tape sa kanyang dibdib. Binalik ang kanyang simpleng pambahay na damit. Ayaw niyang makahalata si Lola Susana at mag-isip ng kung ano-ano. Nang sumapit ang malalim na gabi, payapa nang natutulog ang kanyang dalawang anak na sina Paul at Jessica. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Naupo siya sa sulok ng sala, agad tinawagan via video call ang matalik niyang kaibigan. Ano Besh, kamusta ang pag-a-apply? Hindi ka ba nabisto doon sa bilyonaryong kumpanya? Ayos naman, nakapasa ako. Ay nako, medyo nakaka-imbyar na lang. Napakayabang na naging boss ko. Pero sige na nga, okay na rin. Mataas magpasahod eh, laki Besh. Kaya titiisin ko na lang yung kaangasan ng lalaking yun. Malaki? Hala? Pero Besh, mag-iingat ka ha. Hindi biro ang mga Barcelona. Bilang isang pulis, marami ako nasasagap na chismis. May mga bali-balita na may ginagawang illegal yung pamilyang yan at miyembro sila ng isang malaking sindikato o mafia. Hindi lang sila mahuli-huli dahil sobrang lawak ng koneksyon nila. Napatitig si Charmaine sa screen. Seryoso at walang bakas ng takot ang kanyang mga mata. Huwag ka na mag-alala sa akin, Abby. Kilala mo naman ako. Hindi ko hahayaan na apihin o tapakan ako ng kahit sino. Mafia king man siya o bilyonaryo, kayang-kaya ko ang sarili ko. Alam ko naman yun. Napaka-Amazona mo kaya. Pero aminin mo, napakagandang timing na may kambal ka. Pwedeng-pwede gamitin ang katauhan niya, si Carlo. Kahit pabusisiin at hanapin ng Barcelona ang pagkatao mo bilang bodyguard, wala silang mahahanap na butas dahil sa totoong tao si Carlo. Oo nga, malaking tulong talaga ang pagkatao ni Kuya. Buntong hininga ni Charmaine. May bahid ng lungkot ang kanyang boses. Matagal na kami nagkawalay mula na maghiwalay ang mga magulang namin. Nung mga bata pa kami. Siya ang sumama kay Papa. Ako naman kay Mama at Lola. Pero kahit gano'n, nandyan pa rin siya. Palihim akong sinusubaybayan at tinutulungan. Napaayos na upo si Abby. Bilang naging tsismosa ang tono. Nagtitext pa rin ba siya sa'yo hanggang ngayon? Ano ba talagang totoong trabaho ng kapatid mo na yan? Kahit na ako na isang pulis, di ko mahagilap kung saan lungga o bansa siya nagtatago. Napaka-misteryoso. Nakita ni Charmaine ang reaksyon ng kaibigan. Kaya biglang sumilay ang isang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Bakit, Besh? Type mo ba yung kakambal ko? Gusto mo bang ireto kita?
Yak! Che, kadiri ka no? Matutulog na ako, buwisit to. Napailing na lang si Charmaine habang tumatawa nang patayan siya nito ng tawag. Binaba niya ang kanyang cellphone. Nahiga na rin siya sa tabi ng mga anak. Handang-handa na para sa kanyang unang araw bilang Carlo Dizon. Sa kabilang banda, sa marangyang penthouse ng Barcelona Tower, madilim ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang natatanaw. Walang emosyon na naninigarilyo si Jonathan sa may balkonahe. Napatigil siya sa pagbuga ng usok nang marinig ang mabilis na hakbang ni Ismael. Boss, may nasagap na ako impormasyon mula sa background check. Napakalaking misteryo, boss. Wala akong makitang anumang aktibong bakas ni Carlo Dizon sa bansa. Parang hindi siya buhay o nagtatago ng husto ang kanyang pagkatao sa mga database. Pero may isang bagay ako nahanap. Ano yun? Ayon sa lumang record ng ospital na nakuha ko, may kakambal na babae si Carlo Dizon. Pangalan niya Charmaine Dizon. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Jonathan. Bigla-bigla, naramdaman niya ang napakabilis at naghuhuramentadong tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang pangalang yon. Isang matinding kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napahawak si Jonathan sa kanyang dibdib. Gulat na gulat sa sariling reaksyon. Boss, okay ka lang? Bakit namumutla ka? Hindi sumagot si Jonathan. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang kanyang malamig na boses. Call her private doctor, right now. Tumango naman si Ismael. Nag-aalala na rin. Mabilis na lumabas upang tawagan ng doktor ng pamilya. How can I help you, Supremo? Magalang na tanong ni Dr. Cruz habang inilalapag ang kanyang medical kit sa mesa. Suddenly, I just felt my heart beating so fast. Sambit ni Jonathan. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkalito habang nakaupo sa sofa. Parang may kung anong abnormalidad sa puso ko na di ko may paliwanag. Marahan at maingat na kinuha ni Dr. Cruz ang pulso ng bilyonaryo. Gumamit din siya ng stethoscope upang pakinggan ang pintig ng dibdib nito. Sir, your pulse and heart rate are perfectly normal. Wala kayo sakit sa puso. Wala ring bara ang ugat nyo. Napakalakas ng stamina nyo. Bakit ganun? Narinig ito ni Ismael. Nakasalukuyang nakasandal sa may pader. Isang malaking nakakalokong ngisi ang muling sumulpot sa labi nito. Boss, huwag mong sasabing in love ka. Isang matalim at nakamamatay na tingin ang binigay ni Jonathan kay Ismael. Kung nakamamatay lang ang tingin, baka abo na lang ang kanyang sekretary. Natawa na lamang si Dr. Cruz sa palitan nila ng pag-uusap, habang si Ismael naman mabilis na umiwas at tumakbong palabas ng silid na yon. Ngunit sa likod ng galit ni Jonathan, napahawak siyang muli sa kanyang dibdib. Ang pangalang Charmaine patuloy na umuukit sa kanyang isipan, habang sa kabilang panig ng lunsod, ang babaeng nagmamay-ari ng pangalang yon, mahimbing na natutulog. Walang kaalam-alam na ang kanyang peking pagkakakilanlan unti-unti nang naglalapit sa kanila sa isang malaking pasabog na katotohanan. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, gising na ang buong lunsod. 5:00 pa lang ng umaga, 2 oras bago ang itinakdang oras ng kanyang bagong boss, nakatayo na si Charmaine sa tapat ng dambuhalang opisina ni Jonathan Barcelona sa Barcelona Tower. Siyempre, kompleto muli ang kanyang transformation. Maayos ang pagkakalapat ng wig, selyado na makapal na tape ang kanyang dibdib, at suot ang isang seryosong itim na suit na medyo maluwag sa kanyang balikat. Pagkabukas ng pinto, laking gulat niya na makitang naroon na rin si Jonathan. Pero nang magtagpo ang kanilang tingin, biglang gumaan ang ekspresyon ng mukha ng bilyonaryo at tila ba nagkaroon nito ng biglaang enerhiya. It's surprising that you're early, Mr. Dizon. Napakunot ang noo ni Charmaine sa ilalim ng kanyang wig. Tinitigan niya ang mukha ng boss, partikular na ang bahagi ng panga nito na medyo may konting pamamaga mula sa ginawa niya kahapon. Lumabas na naman ang kanyang pagiging sarkastiko. Why do you seem so excited, boss? Tanong ni Charmaine
gamit ang kanyang pinakabarakong boses lalaki. Alas 5 pa lang na umaga. Parang tuwang-tuwa kayong makita ako. Kala ko ba, galit kayo sa akin dahil sa nangyari kahapon? Agad na nabulunan si Jonathan sa kanyang iniinom na kape. Mabilis niyang binaba ang tasa at pilit na tumikim upang maibalik ang seryosong Mafia King aura. Don't talk nonsense. Sino excited? Napadaan lang ako dito na maaga dahil marami akong business operation na kailangan asikasuhin. Huwag kang pabuhat. Here, sign this contract. Seryosong utos ni Jonathan habang ang mga mata niya ay nakatitig ng malalim, ngunit may halong pagnanakaw ng tingin sa lalaking nasa harap niya. Nakalagay dyan ang lahat ng special terms ng trabaho mo. Isang bagay ang pinakamahalaga. Kung may malaman kang sikreto sa kumpanya, sa pamilya ko, o sa kahit anong bagay na nagaganap sa loob ng pamamahay ko, hindi yun dapat makalabas sa 4 na sulok ng gusaling ito. The moment you leak anything, maaari kang makulong habang buhay. O mas malala pa doon. Malinaw? Isang napakahabang pag-irap ang sinukli ni Charmaine sa seryosong pangangaral ng kanyang boss. Lumapit siya sa mesa. Hinablot ang mamahaling pluma. Walang pag-aalinlangang pinirmahan ang huling pahina ng kontrata gamit ang pangalang Carlo Dizon. Pagkatapos pumirma, binitawan niya ang panulat at tinignan si Jonathan ng may mapang-asar ng ngisi. Huwag kang mag-alala boss, pirma lang pala eh. Maangas na sagot ni Charmaine sabay tapik sa kanyang dibdib. Namuntik niya ng ikadaing dahil tumama ang kamay sa matigas na medical tape sa ilalim ng suot na polo shirt. Pilit niyang pinanindigan ng pagiging barako. Hindi ako chismoso boss. Ang alam ko lang ay magtanggol ng buhay ng mayaman na tulad niyo. Tsaka magbilang ng pera na sasahurin ko buwan-buwan. Kaya ligtas ang sikreto mo sa akin. Napatitig si Jonathan sa mukha ni Charmaine, lalo na sa labi nito, na kahit pilit na nagpapakaangas, may natural na lambot pa rin. Ewan ba niya? Pero sa tuwing malapit ang bagong bodyguard na ito, parang may kung anong kuryente na sumasabog sa kanyang dibdib. Mabuti naman kung ganun, Mr. Dizon. Dahil mula ngayon bawat galaw ko, bawat hininga ko, bawat pupuntahan ko, nakabuntot ka sa akin. Huwag mo akong babaliwalain. Naramdaman ni Charmaine ang biglang pag-init ng kanyang pisngi sa sobrang lapit na mukha ng bilyonaryo sa kanya. Diyos ko, ba't ba ang hilig nito lumapit? Tsaka bakit ba ang bango-bango ng lalaking to? Parang amoy ng... Napatigil si Charmaine sa kanyang iniisip nang biglang pumasok sa kanyang ala-ala ang amoy ng estranghero sa VIP room 5 taon nang nakakalipas. Hindi, Charmaine. Baka magkamukha lang sila o pareho ng pabango. Focus sa pera. Sa perang kikitain mo. Opo boss, copy that. Medyo nautal pa siya, pero pinalakas niya pa rin ang kanyang sagot. Sabay atras ng 2 hakbang. At mabilis na nagsalute upang basagin ang namumuong kilig at tensyon sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang tila nakakatunaw na engkwentro sa loob ng opisina, mabilis na lumabas si Charmaine upang mag-atas ng kanyang tungkulin bilang gwardya sa tapat ng pinto. Samantala, hindi pa man lubos na nakakalmang dibdib ng dalaga, pumasok na si Ismael sa loob ng silid matapos makatanggap ng seryosong buzz mula sa intercom ni Jonathan. Boss, ba't mo ako pinatawag? May bago ba tayong transaksyon? O may tatapon na naman tayong ex mo sa Africa? Nakangising tanong ng sekretary habang palapit sa desk. Binaba ni Jonathan ang kanyang panulat. Sumandal sa kanyang swivel chair at prenting tumingin sa malayo. Buy me a herbal tea. Herbal tea? Boss, seryoso ka ba? Simula na maging mafia king ka, ala ko matapang na kape ang paborito mo. Para saan naman ang tsaa? Humugot na isang malalim na buntong hininga si Jonathan. Bahagyang hinilot ang kanyang sentido bago sumagot sa pinakamahina, halos pabulong na tono. Para sa puso ko. Palagi na lang tumitibok ng ganito kabilis. Katahimikan ang bumalot. Dahan-dahang napaatras si Ismael. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala sa sarili niyang pinag-cross at pinaglaruan ang kanyang mga daliri habang tinitignan si Jonathan ng may matinding takot at pag-aalangan. Sir, boss,
Don't tell me. Gusto mo ko? Sir naman, alam kong gwapo ako, mukha akong model ng pabangot. Paborito ako ng mga kababaihan. Pero straight ako, boss. Straight ako. Gusto ko yung mga sexing babae. Huwag mo naman ako pagnasaan. Magmamakaawa ako sa'yo. Kung kanina medyo banayad ang aura ni Jonathan, ngayon mukha na siyang literal na demonyo mula sa ilalim ng lupa. Umalis ka nga sa paningin ko, Ismael. Or baka, alisin kita dito. O di kaya bali-baliin ko yung katawan mo. Para siguradong wala nang makikitang sexy girl yung mga mata mo sa buong buhay mo. Diyos ko, boss, huwag naman ganyan. Kailangan ko pa ito para sa kinabukasan ko, no? Sa sobrang taranta ni Ismael, halos mabuwag niya ang pintuan sa kanyang pagtakbo. At dahil doon, bahagya niyang naatrasan ng pinto, dahilan upang marinig na malinaw ni Charmaine ang sigawan sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napapatanong siya kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. Napatakip siya ng bibig sa sobrang gulat habang nakatingin sa tumatakbong si Ismael. At pagkatapos, sa loob ng opisina kung saan nakatayo ang galit na bilyonaryo. Shit! Totoo nga pala yung chismis sa internet. Pading siya. Kaya pala ganun siya tumitig sa akin kanina habang pumipirma ako ng kontrata. Akala ko kung ano na type niya pala si Carlo. Sayang naman. Napakagwapo niya pa naman. Kaso iba pala yung hanap. Habang abala si Charmaine sa kanyang sariling hinuha, hindi niya napansin na lumapit na pala si Jonathan. What are you looking out for, Mr. Dizon? May nakakatawa ba sa nangyari? Agad na paayos ng tindig si Charmaine. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang maangas at barakong boses lalaki. Wala po, boss. Sabi ko magbabantay ako. Napakagwapo, napakaganda niyo ngayon, boss. Ayusin mo yung trabaho mo kung ayaw mo sumunod kay Ismael. Ngunit pagtalikod ng Supremo, napasandal siya sa pinto at muling napahawak sa kanyang dibdib. Napatuloy na nagwawala ang pintig. Bakit pa tuwing titignan ko yung lalaking yon? Parang may kung anong kuryente. Sa loob ng halos isang buwan na yon, ang buhay ni Charmaine bilang Carlo Dizon naging isang walang katapusang serye ng asaran, muntikang mabisto, at pagtitiis sa masikip na medical tape sa kanyang dibdib. Naging eksperto na siya sa pagpapalalim ng boses at pag-iwas sa mapanuring tingin ng kanyang boss. Si Jonathan naman, sa kabila ng pagiging seryoso, parang naging hilig na ang asarin at bisitin si Carlo araw-araw. Isang maulan na hapon, inutusan ni Jonathan si Charmaine na bumili ng paborito nitong mamahaling pagkain sa isang sikat na restaurant sa lungsod at ihatid dito ng diretso sa kanyang pribado at tinitirhang mansyon sa eksklusibong subdivision. Siguraduhin mo mainit pa yan pagdating mo sa mansyon, Mr. Dizon. Kung hindi, ikaw ay pakakainin ko niyan. Banta pa ni Jonathan bago ito maunang umuwi gamit ang hiwalay na sasakyan. Opo, masusunod, mahal na hari. Bulong ni Charmaine sabay irap, bitbit ang paper bag ng pagkain. Makalipas ang isang oras, nakarating si Charmaine sa tapat ng dambuhalang mansyon ni Jonathan. Pagkababa niya ng sasakyan, napansin niya ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Mukhang iniwan na naman itong mayaman itong bukas na gate. Napaka-irresponsable talaga. Bulong ni Charmaine habang maingat na humahakbang papasok sa malawak na bakuran. Bitbit ang pagkain, dahan-dahan niyang tinulak ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Ngunit sa kanyang pag-apak sa loob ng marangyang sala, agad na huminto ang mundo para kay Charmaine. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Jonathan, napalitan ng isang pamilyar at nakakahilong amoy, amoy ng sariwang dugo. Aksidenteng nabitawan ni Charmaine ang bitbit niyang paper bag. Sa gitna ng malawak na sala, nakasandal si Jonathan sa gilid ng isang marmol na haligi. Bahagyang punit, ang mamahaling polo shirt, duguan ang kaliwang balikat, may bakas ng sariwang hiwa sa kanyang pisngi. Ngunit sa kabila ng mga sugat, ang kanyang mga matay parang isang mabangis na hayop. Mahigpit na nakahawak ang kanyang kanang kamay sa isang itim na baril, habang ang duloy nakatutok sa harap. At ang mas lalong nagpabilis sa puso ni Charmaine, napapaligiran si Jonathan ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket
May hawak ng matataas na kalibre ng baril. Sumuko ka na, Barcelona. Kahit ikaw pa ang supremo ng organisasyon. Wala ka ng takas ngayon. Itumba niyo yan! Sigaw ng pinuno ng mga armadong lalaki. Supremo? Organisasyon? Sa sandaling yun parang binuhusan ng malamig na tubig si Charmaine. Biglang nag-flashback sa kanyang utak ang mga babala ng kaibigang pulis na si Abby. Ngunit bago pa man makakalabit ng mga baril ang mga salarin, mabilis na umandar ang pagiging protective at ang pambihirang taekwondo reflexes ng isang nanay at bodyguard. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang lalaking to. Kapag namatay to, sino magpapasahod sa akin? Hoy mga pangit! Huwag yun ang subukan ng bangko ko Saad ni Charmaine. Nang maalala niyang bigla siya nagboses babae. Tumikim siyang muli at inulit ang sasabihin. Huwag niyo hawakan ng bangko ko. Bago pa makalingon ng dalawang armadong lalaki, gumawa si Charmaine ng isang mabilis na turning sidekick. Saktong tumama ang kanyang sapatos sa dibdib ng unang lalaki. Dahilan upang tumalsik ito at mabali ang hawak na baril. Aray ko po, ang lakas ng payatot na to Si Jonathan, na nakasandal pa rin sa haligi, habang naghahanda ng makipagpatayan, napatulala sa nakikita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang maliit at payat na bodyguard na si Carlo, na literal na magbuwis ng buhay. Para sa kanya, literal din itong winawalis sa mga armadong assassin gamit lang ang katawan nito. Tatlong lalaki ang sabay-sabay na sumugod kay Charmaine. Ang isa'y sumubok na ihampas ang dulo ng baril, ngunit mabilis na yumuyuko ang babae. Hinawakan ang braso ng lalaki at ginamitan ito ng perpektong shoulder throw. Bumagsak ang lalaki sa semento. Ginamit ni Charmaine ang pagkakataon para agawin ang baril nito. Binaliktad ang hawak. Ginamit ang dulo niyon para pektosan sa ulo ang dalawa pang sumugod na kalaban. Pakinggan niyo ang tunog ng 10 milyong sahod! Sigaw pa niya sa kanyang isip, habang pinapakita ang kanyang pambihirang bilis. Sa kabilang banda, pinilit ni Jonathan na itayo ang kanyang katawan. Kahit duguan na siya, binuhat niya ang baril, pinaputokan ng dalawa pang kalabang sumusubok barilin si Charmaine mula sa likod. Mabilis na bumagsak ang mga ito. Sa loob ng 5 minutong matinding bakbakan, tanging ang pinuno na lang ng armadong lalaki ang natitirang nakatayo. Mga demonyo kayo! Pautal-utal na saad ng pinuno, habang dahan-dahang binababa ang kanyang baril at naghahandang tumakbo. Ngunit hindi siya hinayaan ni Charmaine. Sa isang huling malakas na paglundag, nagpakawala ng flying kick si Charmaine patungo sa direksyon ng pinuno. Sa lakas ng impact ng kanyang sapatos, tumalsik ang huling kalaban patungo sa gilid ng sofa bago tuluyang nawala ng malay. Dahil sa bigat ng kanyang ginawang huling pagtalon at pag-ikot sa hangin, ang suot na wig ni Charmaine ay tuluyang nahubad, lumipad patungo sa kung saan. At ang zipper sa likod ng kanyang itim na suit bahagyang bumukas ng malaki dahil sa matinding pwersa ng kanyang pagkilos. Ang makapal na medical tape sa kanyang dibdib ay bahagyang lumuwag. Ang mahabang buhok na nakatago sa ilalim ng wig, marahang bumagsak. Sumasayaw sa hangin habang dahan-dahan siyang lumalapag sa sahig. Hingal na hingal siya, nakatalikod siya kay Jonathan, habang pilit na kinukuha ang kanyang hininga. Salamat naman natatapos din. Boss, okay lang ba kayo? Ang daming dumi sa sala mo, baka kailangan naming tumawag ng... Hindi natapos si Charmaine ang kanyang sasabihin. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit si Jonathan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit ang mga matay nakatitig na husto sa nakabukas na bahagi ng likod ng kanyang bodyguard. Doon sa may bahagi ng batok at kaliwang balikat ng lalaking nagpakilalang Carlo, tumambad ang isang natatanging birthmark na kailanman hindi mabubura ng kahit anong disguise. Isang birthmark na hugis rosas. Binitiwan ni Jonathan ang hawak na baril, dahilan upang lumika ito ng malakas na kalabog sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dugo ang mukay napalitan ng matinding gulat, labis na pagkabigla, at isang mabilis na sumisibol na nag-aapoy na pagnanasa. Ang lahat ng piraso ng puzzle sa kanyang utak sa loob ng ilang linggo, ang pamilyar na presensya, ang kakaibang lakas ng flying kick, at ang pagwawala ng pintig ng kanyang puso. Biglang nabigyan ng napakalaking kasagutan.
Ikaw. Ikaw ang babaeng yan. Mag-aanim na taon ang nakakalipas sa VIP room. Napatigil si Charmaine. Nanigas ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang mukha ni Jonathan na punong-puno ng emosyon. Sa pagkakataong ito wala itong maskara. Wala ang pader ng pagiging bilyonaryo. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang boss. Sa isang iglap tuluyang nag-cross ang kanyang alaala. Ang mga matang yon, ang hubog ng panga, eksaktong-eksakto sa lalaking nakaposa sa ibabaw ng kama na nag-iwan sa kanya ng kambal na anak. Boss, ikaw yung lalaki na nakaposas na nagbayad sa akin ng malaking halaga ng pera? Isang napakalaki at may halong pilyong ngiti ang sumilay sa labi ng nag-iisang mafia king sa kabila ng kanyang mga sugat na natamo. Ako nga, sweetheart. At ngayon, matapos ang maraming taon ng pagtatago, hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa akin. Dahil mula sa sandaling ito, hindi lang kita bodyguard. Ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine habang nakasandal sa dibdib ng boss na ngayon ay tatay ng kanyang mga mini sundalo. Napangiti siya ng pilit. May kasamang kakaibang kilig na hindi niya mapigilan. Diyos ko! Lola Susana, Paul at Jessica. Mukhang hindi lang malaking pera may uuwi ko sa bahay ngayon. Ani Charmaine sa isip. Habang dahan-dahang isinusuko ang kanyang sarili sa yakap ng Supremo. Dahil mukhang may uuwi ko na rin ng tatay niyo na nagmamay-ari ng buong bilyon-bilyong pisong halaga ng pera. Nakangiti siya sa kawalan at nang ibalik niya ang tingin kay Jonathan, tila ba gumaan ang kanyang dibdib ng tuluyan. At doon, sa gitna ng dugoang sala, sa ibabaw ng mga nagkalat na pagkain at mga natalong assassin, tuluyang nagwakas ang pagtatago ng gintong maskara at nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ng magandang bodyguard at ng kanyang walang pusong Mafia King. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa uulitin, paalam!